Ikaw ba ay nalulumbay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at good evening po sa inyong lahat. Ito po ang inyong among sa himpapawid, si Father Pep Bakay po ito, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Wednesday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. At nakikinig pa rin po tayo sa ating Archdiocesan radio station, ang 91.9 Ride FM. Friends tayo, no? February 17 po ang ating date ngayon. And of course, it's Wednesday, araw po ng ating novena to our Mother of Perpetual Health. At tayo po ay kompleto sa booth. Yan, no? At masaya po tayo. Diyan lang kayo at samahan niyo po kami sa isang oras ng talakayan tungkol po sa ating ebanghelyo sa gabing ito. Sister Son, bumati ka muna sa ating mga listeners. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan, co-anchor po ni Father Pep sa programang Barkadahan kay Kristo. Sabi nga po ni Among, kompleto ang barkada sa booth. Sapat po kami. Ayan. And it is the first Sunday of Lent pa. Ayan. Okay. Brother Charles, bumati ka muna sa ating mga listeners. Magandang gabi po mga kaibigan at kabarkada kay Kristo. Wednesday evening na naman po at kasama niyo ako sa Barkadahan kay Kristo. Walang iwanan po at sama-sama tayong magnilay sa mabuting balita ng ating kaligtasan. And of course, Aposeto, bumati muna po kayo. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalong-lalo na yung kapatid namin dyan sa Presidio. Nagdarasal po kami at nakikiramay yung mga biktima ng aksidente dyan sa Selda number 12 na pumutok yung kanilang kusinilya, LPG yata. Napuntahan ko na sa ospital, 7 yung naka-confine doon at na-extreme unction ko na rin, no? Para mabagyan ng lakas na loob at healing at katatagan ng kanilang pananampalataya. At nandun din si Sister Daisy. Tumutulong siya sa anumang kailangan nilang mga gamot at mga facilities na kailangan sa ospital. Magandang gabi po sa inyong lahat. And I think fire prevention month tayo ngayon, no? Oo nga. March pa po yata yun. March ba yun? March ba? Oo. Pero kanina kasi nanonood ako ng TV at yun nga, nagbibigay ng mga tips yung ating yan sa local government natin, no? Tungkol dyan sa, yun nga, papanong maiwasan. Pagka pala naamoy mo na yung amoy ng gas. Kasi hindi mo nakikita yun eh. Oo. Naamoy mo, no? So, wag kang tumawag sa cellphone at bawal na sindihan yung ilaw. Kung nakasindi na daw, wag mo nang patayin. At pagkatapos, buksan daw yung mga bintana at saka pintuan para lumabas yung amoy o yung chemical na yon, no? At doon mo po lang dapat na patayin yung ano ba yon, yung tangke. So, yung bulb niya. Wag yan daw ang nangyari diyan sa provincial jail, no? Agad-agad nilang parang pinatay. Although that's the immediate reaction, yung patayin, no? Mali pala yun, no? Sabi nung maswerte din sila, hindi nakatarangka, hindi naka-sushi yung door. Yung door nila. Nakalabas sila agad. Opo. So, ingat lang po at talagang sabi nga nila, manakawang ka na, huwag ka lang masunugan. Kasi talaga yung sunog, no? Walang matitira. Diba? Masakit, mas masakit. Opo. So, I think bahagi po ng pag-iingat natin yan, no? Para hindi po tayo masunugan. Okay, ating mga text line numbers. Sige po, kung gusto po nyo makipagtalakayan sa amin by means of your text messages, ito po yung mga numbers, 0918-351-8282, 0918-351-8282. Yung Globe naman po, 0917-363-3738, 0917-363-3738. At para po sa mga gustong maging members ng ating Connect Catequista program, no, just type REG, all capital letters and then space,
your full name and then slash the name of your vicariate, parish, or your school, o kaya po yung address ninyo, at ipadala po dito sa ating globe number 0927-891-0966, no? Ulitin ko po, 0927-891-0966. Once registered po ay everyday ay makakatanggap kayo, no, ng mga mensahe from the Lord. At kung may mga kahilingan, intentions, pasasalamat, pwede nyo pong i-text sa number na yan at isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. Pinapasalamatan po natin si Sister Son Basco, no, of Our Lady of Victory for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connecta Katekista program. Okay, at kung gusto niyo naman pong manood sa internet, nasa live streaming po kami, www.ustream.tv. Then search po ninyo yung Bright FM 91.9. Yung mga nakaraang episodes naman po namin nasa Facebook account name Barkadahan kay Cristo Pampanga. Thank you kay Ronnie Pascual for maintaining our Facebook accounts. Okay, at Yan, sige. sinong magbabasa? Oo, may sipon ng konti si Brother Charles. Okay, sige. Ako ang So, magbabasa. si Sister Son po, pakinggan natin sa ating pong pagbasa sa ating ebanghelyo sa gabing ito. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 11, verses 29 to 32. Hinanapan si Jesus ng palatandaan. Nang dumagsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng mga tao sa panahong ito. Naghahanap sila ng palatandaang mula sa langit, subalit walang palatandaang ipapakita sa kanila maliban sa nangyari kay Jonas. Kung paanong si Jonas ay naging isang palatandaan sa mga taga Nineve, gayon din naman ang anak ng tao ay magiging isang palatandaan sa lahing ito. Sa araw ng paghuhukom, sasaksi ang reyna ng Sheba laban sa lahing ito, sapagkat naglakbay siya mula pa sa dulo ng daigdig upang mapakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit ang naririto ngayon ay higit na dakila kaysa kay Solomon. Sa araw ng paghuhukom, sasaksi ang mga taga Nineve laban sa lahing ito, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Pakinggan ninyo, lalong dakila kay Jonas ang naririto ngayon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan." Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Okay, yung short insights ko po, no, alam po natin na ang kwento ni Jonas, no, sa Biblia, sa Word of God, no, parang gusto niya nagtago pero nakita pa rin siya. Hindi siya makapagtago sa Panginoon, ano po. Kapag tinatawag tayo ng Diyos, hindi tayo pwedeng magtago. Pero napakaganda po ng nangyari kay Jonas kasi yung henerasyon noon, yung henerasyon na masasama ang mga tao, parang kinumpara ng Panginoon din sa henerasyon natin ngayon, no po. Pero dumating si Jonas at nakapagbago ang mga tao. They repented. Siguro po sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, no, kailangan din yon, no, repentance sa ating lahat, lalo na po ngayong panahon ng Kwaresma. Ayan po. Yan ang tawag ni Jonah, no, na Hona. Yung tawag ng pagbabalik loob sa Diyos yan. Brother Charles? Para po bang, di ba si Jonas ay yung experience niya nung tinawag siya ng Panginoon pero pilit siyang tumatakas pero gumawa ng paraan ng Panginoong Diyos, di ba? Nung tinapon siya sa barko sa karagatan, nilamon siya ng isang malaking isda at nagstay siya doon sa tiyan ng isda sa loob ng 3 araw, and then para bang iniluwa ng isda sa Ninive na kung saan doon siya nagmisyon, no? So para bang ang tanda, ang 3 araw na lamon ng isda kay Jonas, ito rin ay sumisimbolo sa ating Panginoon, no? And then yung mission niya ay yun din ang mission ng ating Panginoon.
hikayatin ng mga tao na magbalik loob. Pero para bang may hinanakit or galit ang ating Panginoon, bakit nandyan na siya pero nagmamatigas pa rin ang tao, no? Buti pa ang panahon ni Jonas na nagbalik loob, may pagbabagong nangyari. So, nasabi kanina ni Sister Son, kahit sa panahon natin ngayon, kung minsan humihingi pa rin tayo ng tanda na magmumula sa langit. Para bang kung wala ang tandang yan, ayaw nating gumawa ng anumang pagbabago. So, nandyan na po ang Panginoon, dumating na para sa atin. So, siguro, ang paghikayat niya na magbago tayo, wag na nating patagalin pa. Ang panahon natin ay panahon ng pagbabalik loob sa Diyos. At ang taong ito ay Year of Mercy, panahon din, no? Tinatawag tayo ng ating mahal na inang simbahan na magbalik loob para madama natin ang awa ng Diyos, at ang awang ito ay atin ding ibahagi sa ating kapwa-tao. Yan, no. Ayan, Tapos ito, okay, yung hindi pong tapos ito. Tama po pagbibigay. yung Thank you, Brother dalawang Charles. sharing ni Sister Son at saka si Brother Charlie. Ito ay isang pagpapahayag ng ating Diyos, baski na sa matandang tipan, ay Diyos ng awa at kompasyon, no? At tunay na pagmamalasakit sa makasalanan. Kaya sinugod niya yung mga propeta, at dito sa ating pinagdinilayan ngayon ay minor prophet, si minor prophet Jonah. Figura nga ng ating Panginoon ito dahil ang kanyang pang-aaralan, sabi niya, 40 days and 40 nights, dapat magayuno kayo at magbalik loob kayo, sabi niya sa mga Ninevites, at ang Diyos ay paparusahan kayo. Kaya naman nakinig yung hari, at lahat ng mga Ninevites, sila ay nag-sackcloth, no? Nag-shoot ng langgotse, at nagayuno sila. At na-spare nga naman ng Nineveh. At kung paano 3 days and 3 nights nasa loob ng tiyan ng balyena si Jonah, ganyan din ang ating Panginoon Kristo. 3 days siya nasa lupa, no? Siya ay nilibing sa lupa, pero pangatlong araw siya ay nagtagumpay. Kaya dito sa Jonah, no, yung chapter 3 verse 18, sabi ng Diyos, when God saw what they did and how they turned from the evil ways, He had compassion. Oh, so our God is a God of compassion. Hindi siya nagpaparusa. Ang nagpaparusa sa tao ay ang sarili niya. Pagka tao'y lilihis at lalayo sa ating Panginoon Kristo, ay makakalimutan natin yung tama, no? Kakalimutan natin yung tunay na nating kagalakan, ang tunay nating kapayapaan, ang tunay nating kaligtasan. Kaya hindi po namamarusa ang Diyos. Pinaparusa natin ang sarili na. Kagaya sabi ni Pope Francis sa mga kabataan sa Mexico, ay dito sa Pampanga meron din tayong Mexico. At sabi niya, huwag kayong pabitag sa bitag ng drug addiction. Kailangan ang mga kabataan ay malaya. Sila ay wala sa pag-aalipin o slavery of drugs, of sin. Ganyan din yung CBCB pastoral letter nung merong sunog dyan sa Kuwanata, sa Bulacan, yung Kentex. Ayo po. O, sabi nga yung Sa Archbishop Factoria. ito ay isang modernong ehemplo, sabi niya, ng slavery, ng capitalism sa manggagawa. Kasi na-discover nila doon sa Kentex building na nasunog, napakaraming namatay. Ano kaya nangyari sa investigasyon niya? 4 na puwata, no? Ilang namatay. Ay para pala silang nakakalaboso. Ay sila ay sa mga il parnis at saka mainit na mga kwarto para silang kung anong nakakulong doon. Ito ay laban sa dangalan at dignidad ng isang trabahador. Dahil sila po ay napipilitan sa kanyang slavery of capitalism, wala silang hanap buhay,
Kaya pitagtsatsagahan na lang. Maski na sila ay kinukulong, parang kung ano na sila doon, walang hygiene, walang kalinisan, di sila kumakain ng masustansya, at kulang ng hangin o oxygen yung kanilang mga kwarto. Kaya pananawagan din po, we have different kinds of slavery in the Philippines, no? Yung slavery ng drug addiction, number 1. Slavery ng violence, no? Pagka tayo naglalabanan at na degrade natin yung kahulugan ng buhay, nagiging mura. Para na lang tayong buhay ng manok, no? Kaya sa darating na eleksyon, yung elect niyo yung kandidatong pro-life. Hindi po yung with the culture of death, ha? Oo. Ayan. Oo, at kung minsan nakakalungkot, no? Yun nga. Well, the signs of God are all over the place, and yet kung minsan yung counter ang nangyayari, no? Yung kabaligtaran, yun nga, yung addictions, no? Kung minsan violence, may mga modern slavery. And I think tayong lahat ay ito, no, sa panahon ng Kwaresma, no, we should be agents and signs of course, instruments of the Lord dito sa pagbabalik loob ng mga tao, no. Of course, it should really start from us, no, sa atin. At tapos ito nga, no, yung sama-sama, kasi alam nyo, sa ating experience naman, ang conversion, ang pagbabalik loob sa Panginoon, hindi lang yung parang individual na effort, no, yung bang ang laki ng role ng, for example, pamilya, komunidad, parokya, di ba? Yan, kung magtutulungan, no, imbes na siguro magkokondenahan, no, yung pagbabalik loob sa Panginoon, mas magiging, sabi nga, mas magaan sa ating lahat, no, kung siguro yung iniisip natin yung kapakanan at kaligtasan din ng ating mga kamukhang naniniwala sa Diyos, no? Kasi talagang I think we have a responsibility. We are also accountable for our brothers na kung minsan nga just like Jonah, no? A sign of God's love for the people, no? Ito rin ang tawag sa atin kasi ngayon ang hirap sa mga ibang tao yung hindi nila nakikita yung mga tanda, mga senyales na nandyan lang, no? Na kung minsan pinapakita ng Panginoon, no? Even people, they can be signs, no? Of course, ang greatest sign of God's love pag when we do the sign of the cross. Diba? Pag cross natin, no? Alam mo, pag hindi, of course, no, nag-sign of the cross yung iba, baka siguro born again, no, kaya, ano pa, may mga hindi nagko-cross, no. Pero sa atin, for me, pagka nag-sign of the cross ka, well, it means that you really become a source and an instrument of the Lord, no, a sign, no, na sana, as a Christian, as a Catholic, magtulungan tayo sa pagbabalik loob ng mga tao, no? Of course, ang pinaka epektibong sign dyan ay ang ating witnessing. Ang ating magandang halimbawa, ay ang ating pamumuhay, dahil sabi ko nga, maski na memorya ang Biblia, lahat ay teksto, inugal mong unan ang Biblia. Pero yung ating buhay, kabaligtaran ng salita ng Diyos, ayun po ang nakakabagabag sa hindi Kristiyano. Hindi sila mako-convert, may inspire, hindi sila ma-attract kay Kristo. Kagaya ang sabi nga ni Mahatma Gandhi, no, siya pinuntahan ng mga paring Katoliko at kino-convert siyang maging Kristiyano. Ay sabi niya, magalang naman ang sinabi si kanya, "Fathers, I love your Christ, but I do not like your Christians because your Christians are not the same as Christ." Ay, naku po. Malaki sampal sa atin yan. Maski na ano pang relihiyon nating Kristiyano. Kaya, Hindi, kanina mong nasabi mo yung pagsa-sign of the cross. Di ba, pag nasa jeep tayo, di ba, Brother Charles, no? Kung minsan makakakita ka ng napakasimpleng tao lang niya, titingnan ko, and then magsa-sign of the cross siya sa
pag nadaanan namin ng simbahan, tuwan-tuwa ako pagka nakakakita ako na ganun. Wow, sabi ko, titingnan ko yung tao, napakasimple lang niya. And Yeah. then, ipapakita niya yung pananampalataya niya. Hindi siya nahihiya, nasa jeep kami. Tuwan-tuwa ka talaga pag nakikita Yeah. mo yung ganon. At ang ating presumption dyan ay Mm. ginawa niya with sincerity. Opo. Hindi lang pakitang tao. Opo. Oo. So, yun. Okay, at i-cut muna natin yung ating talakayan, no? Medyo lumampas na yun ng 1 minuto lang. Yan. Sa ating mga texters, yan, bilis nga, no? Meron na Yan, may mga texters na tayo at i-text lang po yung ating mga insights, reflections, and at the same time, kung gusto pong makisangkot sa ating bahaginan, no? Sa gabing ito. Okay, let's take a break. May isang plug tayo and of course, isang kanta, no? Para po sa inyong lahat ito. It's Psych Time! Pakinggan ang mga usaping psikolohiya na may kinalaman sa ating mga Pinoy kasama sina Doc Homer at Dada tuwing Lunes alas 7:30 ng gabi dito lang sa Bright FM 91.9 Friends Tayo! I fall on my knees to the Father of Jesus, the Lord who has shown us the glory of God. May He in His love give us strength for our living, the strength of His Spirit, the glory of God. May Christ find a dwelling place of faith in our hearts. May our lives be rooted in love, rooted in love. May grace and peace be yours in God our Father and in His Son. May Christ find the dwelling place of faith in our hearts. May our lives be rooted in love, rooted in love. I fall on my knees to the Father of Jesus, the Lord who has shown us the glory of God. May Christ find a dwelling place of faith in our hearts. May our lives be rooted in love, rooted in love.
Nagbabalik po ang Barkadahan kay Cristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. No? Napakaganda ng ating kanta. Parang mga seminarista tayo, Brother Charles. No? Rooted in love. Rooted in Ayan. love. Yan, no? Talagang kailangan po na tayo'y mag-ugat. Yan, no? Sa awa at pagmamahal ng Diyos. Yan. Diretso na tayo, Sir Stone, sa ating mga Okay. texters. Sige. Sige. Okay. Unang-una, Among, si Among Jess, 3 beses nag-text, nakikinig daw siya. Among Oh, Jess! Jess, Maya Pabengi Opo. po. Opo. Hindi nga po. Ito Good biyasa evening, keng Among. biblical theology, kalupa mo. Thank you, Among. Kanina, meeting kami po kay Deng Board of Trustees na ning Alpi. Mhm. Yan. And then, of course, si Brother Boyet, may Saka bagong... Bulaon pa rin yan, no? Oo, Kasama ni Bulaon. Brother Jess. May Okay. bagong bisyo si Brother Boyet ngayon. Bumibili ng radyo para lang makinig. Para lang makinig sa atin. Nakalima Talaga? na po siya. Nakalima. Kanina po bumili siya. Nakalima na. Ito, pinapag-greet niya. Sabi niya, Sister Son, pakigreet naman sina Mr. and Mrs. Raquel and Myla Bondok and family. Wow. Sila yung nagpabili ng radyo para mapakinggan kayo araw-araw. Brother Boyet. Ay, congratulations po. Sabi niya, At hi to... yun ang bagong evangelisasyon. Yan ang role mo, Brother Boyet. Napakagandang apostolate. Ikaw ang Yeah. bagong apostol. Iking kablas. Maraming yung salita ng Diyos ay kinakalat mo. Ano yun sa Tagalog? Oo. Ay, you're Naghahasid. spreading and propagating the word of God. Mhm. Congratulations po kay Mr. and Mrs. Bondok. Ano po Yes. siya po ang cluster coordinator ng Bible Apostolate. Hawak po niya yung east part po ng cluster. 3 vicariate po ang hawak niya. Oo, Yan. nagpakilala sa akin nung, I think it was Saturday, no? Oo. The Verbum first. Domini, ayun. Binabati po kayong 3. Hello daw po sa inyo. And then, meron pa pong Yes, isa. thank you, Brother Boyet. And of course, ang Paris Priest ng Bulaon Resettlement. Yan ang Father bagong Jess. bisyo ngayon Father ng mga Jess. tiga-Bulawon. Nakikinig sa barkadahan. Dapat pala, kaya na trompa na Ang radyo. Ayan. Okay. Okay, from 5755 po, sabi niya, Maya Pabengi po, nung dingkerak lang ka ring tao, mangailangan lang milagro, ban patutuking i Jesus, anak nening Ginoo, itamong maniwala kaya nakailangan pa ita. Makagyong i Jesus mismo yaing senyas. We follow Jesus not because of His miracles or spectacular works, but because we love Him. Thank you po. Yan. O, yung pang isang komentaryo dyan, Apo. na sumusunod tayo sa Panginoon as a sign of gratitude. Opo. Na lahat ng ginawa sa atin ay dapat magrespondi tayo, no, sa pamamagitan ng ating pagpapasalamat. At yung kapasalamatan na yan ay nanggaling sa mercy and compassion ng Panginoon. Dahil tayo pinatawaran niya, dapat tayo ay maging laging mapagpasalamat. Mhm. At paano mong ipapahayagan yung kapasalamatan sa pamamagitan ng ating pagbibigay din ng mercy and compassion sa mga mahihirap, ang pagtulong natin sa mga taong nangangailangan at mahina, may sakit, kulang ng mga basic commodities, no? Mhm. Pagkain, inumin, ay gamot, edukasyon. Mhm. Yun po ay gratitude yun sa Panginoon. Oo. Okay, so thank you. At dapat magpasalamat tayo. Wala na? Ala na, okay. Okay, kasi kanina yung sa aking sharing sa aking homily, no, I came across a story, no, very simple lang. It's all about yung patron saint ng mga Paris priest, si John Mary Vianney. John Mary Vianney. May isang story. Alam naman natin na napaka-simple, banal, di ba? Banal. Tsaka confessor siya, no? He spent long hours of, Tapos daw, there was this story about a farmer doon sa parokyang yon na parang siya yung bang he was asked to describe itong kanilang parish priest, no? At ang sabi niya, itong farmer na to, yung description niya kay St. John Mary Vianney, sabi niya,
I saw God in him. Oh, napakagandang salita. Yung nakita daw niya, nakikita niya ang Diyos sa paring ito, no? I think when we talk about signs, being a sign of God, ito yung sabi ni Apostol kanina about witnessing, no? Magiging tanda tayo talaga ng Panginoon pag nakikita hindi yung person natin, hindi at tayo, no? Kasi kung minsan, well, let's face it, pagka nagtatrabaho tayo sa Panginoon, naglilingkod tayo sa Panginoon, ang isang temptasyon diyan, i-promote natin yung sarili natin. Di ba? Di ba? Well, let's face it, no? Nandun talaga yung kumisan na yung human nature natin. Gusto natin tayo ang makikitang bida, tayo ang gumagawa ng lahat, no? Kaya kumisan bakit member ka ng ganito, member ka pa ng ganito, tapos officer ka ng ganito. Yeah? Tapos gusto mo, of course, yung iba, hindi naman masama yung kuminsan yung recognition sa mga tao, no? But I think if that is our main reason why we serve, na parang tayo na, hindi ang Panginoon ang nakikita sa atin. Well, come to think of it, palagay ko nagiging counter-sign tayo ng presensya ng Panginoon, no? I think ito rin ang nangyari sa Ninive. Ang nakita ng tao, hindi si Jonah. Kasi si Jonah talaga, alam naman natin, ayaw niya pumunta doon. Duwag yan, duwag. Duwag siya eh. Di ba? Kung ipopokus mo lang kay Jonah, siguro yung mga tao na buwisit kay Jonah. Actually, hindi ba? Tinapon sa dagat. Tinapon sa... Actually, ayaw niya nga magrepent itong mga taong ito eh. Di ba? Ayaw niya eh. Nabigla lang siya na, naku, bakit sila nagsisi, di ba? Because these people, although unworthy ang kanyang propeta na si Jonah, kasi nga, deep inside Jonah, parang siya napuwersa ng Panginoon, no? Talagang dinakap ng mga noon. Pero, ang nag-stands out kay Jonah, it is not his weak, sabi nga ni Apostol ito, yung mahina yung personalidad ni Jonah, but it is the person of God, no, na nakita. Kaya nga tama yung farmer doon sa sinabi niya, I saw God in him, no? Nakita ko ang Diyos. And I think that is the way in which we can be signed, no? Not I, di ba? Ganyan din si Mother Teresa. Opo. Yeah. Di ba, bawat gabi ay kinukup nila lahat ng mga namamatay na Indian dyan sa Calcutta. At Opo. sila ay binibigyan ng sponge bath at pinapakain sila. At least bago mamamatay ay Naranasan tanggap nila. ang pagmamahal ni Jesus sa kanila. Yung nga isang matanda, dahil patay na, no, pagkatapos na pinunas at pinainom ng kape, sinabi niya kay Mother Teresa, are you Jesus Christ? Yeah. Wow, the same as Saint John Marie Vianney, no? Sabi niya, no, I am not Jesus Christ, I'm trying to be like Him. Kaya, di ba, ang 8th sacrament, tayo lahat ay sakramento, ay ang tao. Opo. At sabi nga ni Apong once ordination, ang pare ay ilinagay ng obispo ang kamay niya sa inyong ulo, you are being transubstantiated. You are being changed, you are being transformed. Kaya tayo rin, no, ay nagiging kamukha ni Kristo. Opo. Tingnan nga mo naman, siguro ito, konting sharing. Bakit pagkatapos na nagbisang pare, takbo sa kanya, mahalik ng kamay? Yung... Why? Because recognized him, they do not see him as Christ, but they recognize him isang kinatawan ni Kristo dahil Altar Christus. sa noong altar Kristo, nagmimisa, hinawakan niya si Kristo. Yung humawak si Kristo, gusto nila, hawakan nila. So they want to belong to the friends of holiness, to the circle of holiness. Dahil ang pare kinatawan ng kabanalan, gusto nilang hipuin ang kamay ng pare para sila ay balang miyawa. Para sila rin ay makamta ng kabanalan na yan. At alam niyo yung kamay ng pare, very, very symbolic, meaningful. Di ba yung kamay ni Jesus, yun ang naghihilom. Lahat ng every sick person touched by Jesus ay nahihilom. Ang kamay ni Jesus ay nagbebendisyon. Ang kamay ni Jesus
ay nagpaparami. Pagka nagkalagay ka ng 2 isda, 5 tinapay ay darami. Opo. So ganyan din yung kamay ng pare. Mm. Ha? Yung kamay ng pare nagbe-bless. Kamay ng pare naghihilom. Yun ngang hindi lang ako, tayo lahat ng mga pare sa isang extreme unction, kung minsan mamamangha ka na lang, ay gagaling yung tao pero talagang patay na, hindi na gumagalaw yung mata. At Kaya saka nga. talagang akala mo mag-migrate na sa next life. Opo. Ay, siya po ay ito'y nakita ka na kami ni Bishop Nes Ong Choco. Siya may healing power. Mhm. Si Opo, Sir parang nang Ernest. ay buhay pa si Dr. Roa. Opo. Opo, nagkasakit si Dr. Roa. Ay, maski na siya ay nakikinig, ito naman po ay inggil sa kapangyarihan ng Diyos, hindi kapangyarihan ni Bishop Nes. Opo, opo. Nasa UST si Doktor. Opo. Tinawagan kami ni Doktora Nenita. Aha. Sabi niya, Bishop, Father Nes, Father Seto, nasa pa kami, seminaryo. Opo. Punta ho kayo dito, you anoint my husband. Is really not getting well, getting weaker and weaker every day. Talaga pong hindi na makalalakad. Ay, alas 12 ng gabi. Ay, Sus. Kaya nag-drive si gabi Nes. po. Si Father Nes ang nag-drive. Kami Opo. dalawa pumunta kami sa UST. Ah. Pinroy over namin ganyan. Talagang very, very emaciated na. Very, very weak. Very, Opo. wala nang mga, pero ngayon, lakas ni Doktor. Ha? Talaga. Nauna pa si Dr. Anita. Yun po ay kamukha ni Dr. Roa ay dinadala ko sa ang mga seminarist ang may sakit yan sa Birindo ng San Medios Hospital Mhm. ay patay na libre. Talaga gratis. So binless namin. Opo. Ay lumakas hanggang ngayon. Oh. Bishop Nes. Oo, Mayroon kang talaga. healing power. Ako wala akong healing power. Ako ay humihiling lang. Humihiling Ako ay lang. humihiling, healing. Yes. Po, Ay, pag nagte-text po yung mga tiga Pampanga Provincial Jail, sabi nila talagang nahihil po sila. Nakikita pa lang kayo Ay hindi Di po ba? opo, opo. Yes, Charles. Yeah. So, sa amin din po sa religious education, no? Yung outreach ministry nyo. Hindi po, yung Religious pagiging education. Religious educator po. Mhm. Ibinilin po ng mga formators namin noon na kapag kayo'y nagtuturo na, see to it ang Panginoon ang inyong tinuturo, hindi yung You. sarili ninyo. Oh. You. The biggest temptation, sabi niya as a teacher, iaangat ang sarili ninyo, nakakalimutan si Kristo. Oo. So, yun nga po, no, dapat si Kristo at yun ang sign na makikita ng ibang tao Mm. na we live as witnesses of Christ. Yan, oo. Hindi yung pinagmamayabang natin kung ano man yung pagkatao natin, Accomplishments. achievement natin. That's kung right. hindi, ang Panginoong Diyos ang dapat na nasa sentro. Yes. Ako ay will not mention the name ha. Opo, opo. Kami, nasa seminaryo, ay teacher namin, tapos ng PhD sa Harvard. Ay ako tapos lang sa Harvard yan. Ay ngayon, yung Harvard yan professor, sabi niya, Opo. no, I will not give the name. Opo, opo. Namatay na, kakilala. Opo, opo. Dr. So-and-so, PhD. Opo. Eh ako, maliit na obispo ako lang. DD, dating daan lang ako. Ang didi pala dating daan. Dating daan talaga. And that's really a Ito big po yan, temptation. it's one way to read the Bible, Opo. memorize the Bible, Mhm. another way to testify and give real witnessing and profess the Bible in your daily, ordinary, Mhm. at pangkaraniwan na pagtatrabaho bilang isang Kristiyano. And I think alam nyo isang I think being a sign of God, a sign of the Lord, no, for other people. Kung minsan involved yan sa may involved din yung kung minsan we become a sign of contradiction naman. 'Di ba sa mundo? Oo. 'Di ba? Counter yung kabaligtaran. kina-counter natin yung worldly values, for example. Hindi ba 'yan ang yan ang sinabi ni Simeon ba 'yon? Yung prediction niya. Yes, Simeon. Ano po sinabi niya kasi? Now let your servant go in peace. Opo, yung
For I have thi- seen this the salvation of Israel. this This boy child will be a sign of contradiction, hindi ba? For the rise and fall. Yes, Oh, opo. sinabi niya kay Mary. Opo, And then the opo. sword is Will piercing pierce to to your heart, di ba? Oh, tama. Kung minsan, pagiging tanda natin na tayong tanda ng Diyos, talagang kailangan medyo labanan mo rin, no? Yung mga bagay na hindi, of course, naaayon sa kalooban, sa gugustuhan ng Panginoon, no? That's why we become a sign of contradiction. In other words, ang punto ko lang dito, kung minsan po talaga mahirap na maging, no? Kristiyano. Kristyano. Maging isang tanda ng ating Panginoon. Kasi we run counter to of course the values of the world. Oo. Lalong-lalo na ngayon, I think, no. Ito nga pinag-uusapan natin yung eleksyon, 'di ba? Naku, diyan mo makikita. Ako para sa akin, alam nyo, yung electoral process, electoral ano natin, no? Yung election natin, no? Isa ring parang pagsubok sa ating lahat. 'Di ba? Sino ba yung talagang opo. Purify tayo ng Panginoon. Opo, oo. And we deserve the kind of candidates That's right, oh, we di ba? elect. Kaya nga masusubok yung ating pagka-Kristiyano rin diyan. It's not just a political exercise, para sa akin ang election, but I think it's also a test of our Christian faith, no? Kaya siguro, yun nga, from time to time dahil malapit na, kailangan yan magtulungan, sabi nga, no. We really aim for a communal discernment, no, siguro sa radyo, di ba? Magtulungan tayo para wag po tayong padadala, sabi nga, no. We can become also a sign of contradiction in this world, no. Kailangan labanan natin yung mga hindi ka nais-nais na bagay na nangyayari sa ating lipunan, no. Okay, may humabol yata ang texter. Okay, from 5755. Atin niya naman pala pong Gospel Evangelist Mark tungkol king demand for a sign. Chapter 8 verses 11 to 13. Sabi niya, at basa kong reflection ila deni. For Mark, authentic faith in Jesus is not based on signs. Miracles or signs do not prove anything. God is not an image. He is not an idol. To make anyone an idol is to fall into idolatry. Mark portrays Jesus as one who exactly resembles God, who cannot be imaged. Thanks po. Ayan. Kanina po kasi yung binasa Tama po ko, yan, Gospel dahil, Luke, no? Sabi nga ni Jesus huwag kayong hanap ng tanda. Opo. Oo. Kaya hindi siya gumawa ng miracle sa kanyang bayan. Opo. Mahanap ng tanda. Opo. Okay. Ayan. Okay, Another Mhm. good development sa election. Opo. Meron pong NGO, ang pangalan na Veritas. At ang gusto sabihin ng Veritas, Veritas. at I hope I remember the acronym. Mhm. Virtue in engagement with communities, responsibility, Mhm. integrity, Mhm. track record, Mhm. accountability, Mhm. servant leadership. Yun. Ayun, hanapin natin yan. This is a new NGO. It's an acronym, NGO. ha? Acronym Veritas, Virtue, Engagement with the Communities. Kasi alam mo, nangyayari sa inyong pagkapaligiran, responsibility, integrity, Veritas, Trust. responsibility, oo. Letter T. Veritas, track record, Track record. and then Accountability. servant leadership. Oo. So yun po ang qualities na hahanapin Oo. natin sa mga Isulat leaders. po ninyo yan. Okay. Veritas. Yan, no. Tandaan natin yan, no. Siguro from time to time, uulitin natin yan, no. Sa ating programa, okay. Sige po. Magbanggit lang tayo ng konting detalye, no, dito sa ating mga patron saints of the day, ha. At ano sila? 7. 7, okay. Sige. Ang tawag po sa kanila, 7 founders of the Servite Order. Mhm. Ayan. At galing po sila sa mga prominenteng pamilya sa City of Florence. Florence. Opo. Yan, no. Naging members sila ng Confraternity of the Blessed Virgin Mary. Yes. Ay, Marian sila. Oo. Napakaganda po ng spiritual life nila. Nakadetach daw po sila sa mundo. Mhm. Detached from the world, no po. So sabi nga no, they led an austere life talaga. Penance and prayer. Opo. Naging hermit yan, eremitical life. Oo. Hermit.
Opo. At sila po, yung pag-obserba po nila ng, para bang nag-focus sila sa, or great emphasis nila sa poverty. Mm-mm. Ayan, ito So po, parang it's a 7. combination of monastic life and active ministry din, no? Oo. So, ano sila talagang huwaran sila ng yung monasticism, no? At yun nga, they led a life of prayer, work, silence, no? Kailangan natin 'yan, di ba? That the combination, the balance between prayer and of course yung action, no? Okay. Okay, at let us conclude our beautiful episode today with a short prayer to be led to us by Sister Son. Lord Jesus, change my heart and fill me with your wisdom, that I may love your ways. Give me strength and courage to resist temptation and stubborn willfulness, that I may truly desire to do what is pleasing to you. Amen. Okay, mga announcements. Announcements po sa mga graduating po sa Alfie, April 9 po ang graduation, of course, sa Archbishop's Chapel. Yan. Ibigyan po namin kayo ng program before that date. Mhm. Okay, wala na tayo siguro ng announcement. Sige, Brother Charles, Baka sa Assumption? University of the Assumption. Oo. Wala naman po. Tuloy pa rin yung mga tuloy pa rin nag-enroll po. ba? Marami na po yung nag-a-apply Wow. sa senior high school. Senior At high school. daragdagan na po yung mga sections para ma-accommodate yung mga estudyante. Sa cathedral po, every Friday, yung 5:30, ito po ay para sa pagbabalik loob sa Panginoon. Meron pong penitential service. Wow, every Friday ba yan? Opo. And then yung kumpisa ng bayan po, Mhm. it will be on the last Friday of Lent. Of Lent. Okay. Yan. Parang may may naka-schedule na yung 24-hour with the Lord. Ay, oo. Oo. I think we have to announce. So, kasi kanina nag-meeting kami and I think ma-circularize yan. Okay. We will explain that this coming days, no? Sige. Yung 24 hour with the Lord. no? Parang vigil, pero yung confession 24 hours. Oo. Oo, kaya maganda yan, no? At i-circularize ng ating Chancellor, no? Ito po ay bahagi ng Jubilee of Mercy. Years of Mercy, celebration oh. natin. Opo. Okay, paalam ka na, Sister Son. Po, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagkikinig sa amin. Maraming salamat. Thank you very much and God bless po. And of course, Brother Charles. Thank you po sa pakikinig sa Barkadahan. Wag po nating tularan yung mga taong tinutukoy ng ating Panginoon na naghihintay ng mga magical na signs. So araw-araw po nakikita natin ang mga senyalis na ito sa ating araw-araw na buhay. Magbalik loob po tayo sa Panginoon at hikayatin din po natin ang iba na makapagbalik loob sa ating Panginoong Diyos. Kaya Good ito evening yung ating mga greetings po, yung greetings ninyo. Opo, tsaka inimbitahan ko kayo lahat sa kumpisala ng bayan. Iyan naman. Yan sa Cathedral sa February 3, Thursday yon. March 3 po. Opo, March 3, karamihan March 3 ng po. tumutulong dyan, mga seminary fathers. Opo. Ang dami namin. Oo. Yan, March 3 po yan. Hindi ako pwede nung last first Friday confession. Pwede ako sa 3. Opo. So binabati ko po si aking kapatid na Arsobispo, Bishop Florentino Novarias, Monsignor Eugene, Father Joel, at si Nancy. Nandyan. Nasa ilalim si Nancy. At ang aking mga kapatid dito sa booth, si Father Pep, Sister Son, at saka si Brother Charlie. Ay, bago ko malimutan, alam niyo mayroong bagong decree ngayon Apo. sa paghugas ng paa ng mga Sa puso. Monday, Thursday, sa Pwede na ngayon ng babae. Opo. At saka Talaga. children, Opo. yung ordinary person, farmer, yung may sakit, yung healthy, Opo. yung senior citizen, o son, pwede ka na son. Last year po. Last year po kasama na siya sa Ito ay cathedral. talagang isang Opo. pananaw ng Santo Papa na ang pagka-apostol, hindi lang yung traditional na Apo. 12. Apo. Ang gusto Apo. dito, lahat tayo ay may misyon, no? Apo. Na gagawin. So,
lalong malawak ang pag-iintindi natin na pagpapahalaga at pagbibigay ng tunay na kahulugan sa pag-aapostol at disipulo. Yan. Okay, thank you po at pagbabasbas, Aposeto, para sa ating pong mga listeners. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Panginoon, dinuluhog namin sa iyo ang aming mga kapatid na nakaksidente dyan sa Pampanga Provincial Presidium na ngayon nako-confine sa JBL. Basbasan mo po itong mga 7 taong itong aming mga kapatid sa Presidio na sana mabilis at kompleto lang paghihilom. At basbasan po lahat ng aming mga kapatid na madagalan na naghahanap buhay, yung mga market vendors, yung barbecue vendors dyan, drivers ng tricycle, jeepney, mga senior citizens, street children, lahat ng nangangailangan ng inyong awa at inyong pamagmalasakit. Kasama po ni Father Pep, ibigay namin ang benisyon. Pagpalain kayo ng mga Panginoon Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong mapayapa at sana po ay manatili tayong benepisaryo ng awa at kompasyon ng Panginoon. Salamat sa Diyos. At ito po si Father Pep Bakay, ang inyo pong among sa himpapawid. Muli pong mabati sa inyo ng isang magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. I yearn to be with you in the rivers of your love. Though many times